Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. المرأة اليوم تمشي 7 كيلومتر تجيب سطو. Golden Mountains ay nagpakita pagkatapos ng ma-dry up ang Euphrates River. Oo mga kaibigan, ito ay isang puzzling na balita at jaw-dropping discovery na kumakalat ngayon sa social media platforms na may mga exploding na hashtags at mga captivating na mga stories patungkol sa treasure ng Euphrates River. Ang pinakamahabang river sa buong mundo na kung saan ito ay nagfa-flow mula Turkey, Syria at Iraq. At ito ang pinaka-importanting source ng water sa mga irigasyon at pinagkukunan ng maiinom na tubig ng milyon-milyon na mga tao na malapit dito. At very historical ang Euphrates River sapagkat ito ay nababanggit sa Biblia. At sa mga hindi naman naniniwala sa Biblia, napakaraming mga alamat na muling nabubuhay sa panahon natin ngayon patungkol sa Euphrates River. Ito ay dahil sa isang mythical creature na ginagwardyahan daw ang golden riches at mga hidden treasures na hindi nakikita ng mga tao. Ngunit ang nakakamangha nito lamang ay habang nakikita nila ang shortage ng water, mayroon silang napansin na isang gold deposits sa riverbed dahil sa pag-shrink ng river. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang Euphrates River ay isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng ating mundo. Dahil binabanggit sa Biblia, ito ang isa sa mga river na pinakauna sa buong mundo na kung saan binabanggit ng mga Bible scholars. Ito ang isa sa mga river ng Garden of Eden. At ito rin ang ipinamana ng ating Panginoong Diyos kay Abraham at sa kanyang mga anak. Ang lugar na malapit sa Euphrates River na binabanggit sa libro ng Genesis. Ngunit ang nakakamangha nito mga kaibigan ay ngayon lamang ay nagkaroon ng gold rush sa rehiyon ng Euphrates River. Para ito ay minahin ng napakaraming mga individual dahil gusto nila na makuha ang mga ginto na nandito sa Euphrates River. Dahil na-discover nila na may naka-embed na ginto sa ilalim ng Euphrates River. At ito ay nagiging mas significant habang nadadry up ang Euphrates River. Napag-usapan natin sa nakaraan nating mga content ang patungkol sa Euphrates River na binabanggit sa libro ng Revelation na ito ay magiging empty, na isa sa mga sinyalis na malapit nang dumating ang ating Panginoon Diyos. Ngunit ang nakakapangamba mga kaibigan, imbes na magsisi at tumalikod ang mga tao sa kanilang mga kasalanan dahil ito ay isang fulfillment ng sinyalis ng pagdating ng ating Panginoon Diyos, ang mga tao pa ay nagiging sakim dahil sa mga ginto na mayroon ang Euphrates River. Ang mga iba ay nagiging sakim dahil dito na ayon pa sa balita ay nakitaan daw ng mga bundok-bundok na mga ginto sa ilalim ng Euphrates River. At napakarami mga teorya ng mga scientists ang tinitignan nila kung bakit nagkaroon ng mga mountains ng gold sa ilalim ng Euphrates River. Isa na dito ang teorya ng hydrothermic theory na kung saan may kinalaman daw ang mga sea creatures at mga chemical reactions sa ilalim ng tubig kaya na-form ang mga gabundok na mga gold sa ilalim ng Euphrates River. Ang iba naman ng mga scientists kanilang binabanggit na mayroon daw mga meteorites na tumama sa Euphrates River at nagkaroon ng mga gold deposits na ito ay hindi galing sa mundo kundi ito ay galing sa outer space. Habang ang iba naman mga kaibigan ay binabanggit nila na ang Euphrates River talaga ay mayaman sa ginto. Ngunit ano pa man ang katotohanan patungkol dito, kapansin-pansin mga kaibigan,
na ang vicinity ng Euphrates River ay sobrang nagiging kritikal. Mas kumukunti na ang tubig, mas bumabagal ang kanyang pag-flow at maraming mga tao ang naapektuhan. Dumadami nga ang ginto, ngunit kumukunti naman ang inumin. Kung ikaw ang aking tatanungin mga kaibigan, anong mas gusto mo? Tubig o ginto? At katakataka nga mga kaibigan, ang mga pangyayaring ito ay hindi inaasahan ng mga tao. Ako rin ay nabigla patungkol sa bagay na ito. Ngunit isa lamang ang sigurado ko, malapit nang darating ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang Euphrates River mismo ay na-dry up na. Ating basahin ito sa Pahayag 16, verse 12 to 15. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabakas sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Mga kaibigan, hindi importante ang mga ginto o anumang mga pilak sa mundo, kundi ang pinaka-importante sa lahat ay ang ating kaligtasan. Sapagkat sa langit na bayan, punong-puno ng ginto ang bayan na ito. Ngunit ang tunay na ginto natin mga kaibigan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang dapat nating i-treasure dahil siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sobra ang kanyang pag-ibig sa iyo na sa pamamagitan nito mga kaibigan, makikita natin na tayo ay tinatreasure niya bilang mga ginto. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong walang sawang pag-aalaga sa amin, ipinapakita niyo sa aming Panginoon na hindi mahalaga ang ginto o anumang mga bagay sa mundo, kundi ang pinakamahalagang dapat isaalang-alang po namin ngayon ay ang aming kaligtasan. Tulungan kami Panginoon na maligtas at makita Panginoon ang inyong pong plano para sa amin, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit na bayan magpakailanman. Kasama po ninyo at kasama ang aming buong pamilya at mga kaibigan. Salamat Panginoon sa patuloy na pag-aalaga sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.